Halatang gusot na gusot yung damit ko eh. Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Hipapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang Tambalang Charles Zulia. at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, ika-21 ng Hulyo 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO continues to forge partnerships to strengthen diaspora engagement. CFO prepares Interagency Council for upcoming migrant fair in Aklan Province. CFO recognizes Washington-based Filipino organization for its Linkapil initiatives. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas continues to form partnerships with civic organizations to strengthen its network for diaspora engagement. Among the latest partnerships were with the Rotary Club of Makati North and Ateneo de Davao University. These partnerships are set to bring the expertise of non-resident Filipinos in various nation-building projects.
Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. In preparation for the Migrant Fair on September 2026, CFO facilitated an interagency meeting for the celebration of the Month of Overseas Filipinos. Held in Aklan Province, the meeting was also joined by several key partnering agencies of CFO, who will serve more than 500 migrants through its different public services. Present also during the meeting was Aklan Province Governor Jose Enrique Miraflores, who expressed his full support for the Migrant Fair. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas recently gave tribute to its longtime partner, Feed the Hungry, for its commitment to help uplift education, health, and welfare of underprivileged Filipino communities. The group recently constructed an 8-classroom school building in Naik, Cavite. The donation was coursed through the CFO's Lingkod sa Kapwa Pilipino program. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At muli isang magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa ating mga non-resident Filipinos na nakikinig sa saan mang sulok ng mundo, sabi nga ni Jairus Badlang Bayan. At kung mapapansin po ninyo, iba po ang ating co-host ngayon, dahil po si Jairus ay in demand at nautosang mag-host ng isang event. At sana, Jairus, ay galingan mo ang pag-host para makabalik ka na rin dito. At ipapakilala natin ang ating co-host na si Charles Sulya. Magandang umaga, Charles. Yes po, magandang umaga rin po, Sir Ares, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin dito ngayon sa Serbisyong CFO, no, sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas. This is my first time po, isang karangalan din po na maging co-host po ninyo ngayon, Sir Ares. Dito po. Alam nyo, itong si Charles, akala mo, nung pumasok, akala namin may seminarista. Ay, ganun po ba? Bakit po? Yung tindig ay pang seminaryo at yung uniform din ay pang seminaryo. Pero ikaw ay employee ng Commission on Filipinos Overseas. Opo, employee po na minsan napagkakamalang estudyante at minsan guro din po sa public school. Pero anong division ka sa CFO? Ako po ay galing, unlike po si Jairus na galing sa PMD or Project Management Division, ako po galing ako sa Migrant Integration and Education Division po, or the MED po, MED. Ano ang ginagawa mo doon sa division na yun? Sa amin po, isa po kong PDOS officer or orientation officer, na kung saan isa po ako sa mga nagpa-facilitate ng mga binibigay po nating seminar or PDOS. Ayan, I think mas kilala po or mas alam nung iba nating mga tagapakinig yung PDOS, no? So kami po nabibigay ng mga ganyan, binibigyan po namin sila ng mga advices. Yan, ano po ba yung mga kailangan paghandaan, gawin, bago pa man po sila lumabas ng Pilipinas, saka pagdating po doon sa basang lilipatan po nila. Itong PDOS ay requirement, di ba? Yes, it's a requirement po kasi kung it gives an idea at background, at sa pag-attend po kasi ng PDOS natin, kumbaga may certificate. Ayan, na binibigay po si CFO, yun yung papakita nila sa immigration po natin bago sila umalis. At pag wala sila nun, hindi sila paalisin. Yes po, hindi po sila papaalisin or ika nga nila magkakaroon ng problema pagdating ka immigration. Pero ikaw ay, di ba, nag-o-orient ka rin sa yung mga magba-migrate dun sa pupuntahan nilang country, di ba? Opo. So, anong countries ang siniservisyohan mo? Sa ngayon po, ang mga na-assign pala po sa akin, una-una is yung mga US, United States, then sa mga papunta pong Canada, saka yung mga Australia at New Zealand po. So, yun, mga 4 na bansa po sa ngayon. So, US pa rin ba yung pinakamaraming attendees? Actually, yes po, hindi po nawawala sa listahan sa rank ko yung US po. Talagang top 1 po siya sa top 1 lagi. Ano ang number 1 na tinatanong sa PDOS sa'yo pagdating sa, kunyari, nagko-conduct ka ng PDOS for migrants na pupunta ng
Wag na lang sa US. Doon Apo. tayo sa New Zealand. Maraming pumupunta sa New Zealand eh. Opo. Anong pinaka-common na tanong na tinatanong sa iyo doon? Actually, ang base po sa experience ko, yung mga umaattend po kasi ng PIDOS sa mga papuntang Australia, New Zealand, hindi po sila matanong. Oh, Kasi yung mga umaattend po dyan, mga professionals or yung mga nagre-register po, actually, kadalasan, mga nanggaling na doon. So, pag ganoon po kasi, hindi na po nila kailangan dumaan ng seminar kasi most likely, alam na po nila kung dapat gawin. Baka sila pa nga po yung magbigay ng seminar sa amin. So, ina-accept na po namin sila sa pag-seminar. Diretso, tanggap na po agad ng certificate. Pero ano ba yung number one na doon na number one Question po talaga. hindi naman sa question, yung kumbaga parang top na tip na binibigay ninyo sa sa mga magma-migrate doon. Ako po, ang isa sa mga tip ko talaga, syempre may ibang bansa po sila. I always advise po na i-manage nila yung mga kaperahan nila, yung mga funds nila ng tama, ng wais. Kasi syempre, baka isipin nila, ang laki ng kinikita ko dito, ang yaman ko na, kumbaga. No, baka ang thinking kasi nila, parang value lang ng mga bilihin sa Pilipinas yung bibilhin nila. Oo. Wherein, kaya ganyan kalaki yung mga kinikita nila, yung mga nagiging sweldo, is para mapantayan lang, ma-match kung ano ba yung mga cost of living. Yung cost of living Yes, sa abroad, sa no? abroad. Yun kasi yung madalas na nagkakaproblema dahil ang tendency is i-convert mo yung kikitain mo doon sa Opo. abroad, 'di ba? Without considering yung cost of living doon Opo. sa pupuntahan nilang. Mas nauna yung ano ba yung gusto ng Nauna yung iniisip kung magkano yung maiipon niya. Kaya ako, ang na-advise ko nila na yung mga kinikita nila dyan, hindi naman nila yung gagastusin sa Pilipinas kasi kaya sila nag-migrate. So, most of their years, most of their time, wala din naman sila dito sa Pilipinas. So, manage their funds. Kita nyo naman mga tagapakinig ng serbisyo CFO. Itong batang migrant officer ng CFO ay parang veterano na kung magbigay ng kanyang mga advice sa ating mga migrante. Ikaw ay nagsimula sa CFO bilang intern. Yes po, intern din po for about 4 months. Tapos nagustuhan mo na. Okay naman po. Actually, si CFO naman po ang unang tumanggap. Actually, biglaan nga lang din po yung mga nangyari noon after ng internship. Pero ikaw ay nagtapos ng Ako po ay graduate ng AV, Foreign Service, sorry. Foreign Service sa Lyceum of the Philippines University. Yes po, LPU Cavite. Okay, so doon na tayo sa, yung mga tinanong ko sa iyo ay related dito sa ating makakasama ngayong umaga dito sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas dahil ngayon ay buwan ng Anti-Human Trafficking Awareness. No? Yes po, NATAM. NATAM. Nung minsan nakita ko yung mga message tungkol sa NATAM, ano ba tong NATAM na to? Kinabahan ako, ano ba to? Parang bagong term po ba sa inyo mo? Oo, kasi nasanay ako na ang pinaka-closest na encounter kong term, NOTAM, Notice to Airman, sa Kaap. Ngayon po, NATAM. Ngayon ay National Anti-Trafficking Awareness Month. So, ano ba ang papel ng CFO dyan sa NATAM na yan? Yan, as head po ng ating tinatawag na IACAT or the Interagency Council Against Trafficking, yan, chair po si CFO. So, we provide po yung mga publications regarding sa human trafficking, ano ba yung mga issues regarding that, paano ba magiging aware yung mga kababayan natin, yan, yung mga tagapakinig po natin, paano natin siya ma-address, saan ba pwedeng mag-report, especially. Si CFO po kasi meron tayong tinatawag na 1343 action line. Oo. Okay. So, isa po yan sa pwede pong lapitan na ating mga kababayan po kung sakali man may mga kakilala sila, naririnig, nababasa, or sabihin natin nakaka-experience sila ng trafficking,
no, whether here in the Philippines or mostly in the other countries po, 1340 po ang pinaka action line or hotline po natin dyan. Napansin ko nga, Charles, no, nung minsan nasa airport ako, yung mga, di ba may mga TV doon sa airport? Opo. May lumalabas doon na ano na mga parang public service announcement na galing sa CFO Opo. na tungkol sa mag-ingat sa mga 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 trafficking, no? Opo. Kasi maraming nambibiktima niyan sa hindi sa airports ng ng international, sa domestic pa. Doon Mga kababayan din po Oo, natin. kasi doon nagsisimula ang trafficking eh. Yes po. So, eto na nga, makakasama natin ngayong umaga yung isang kasama din natin, isa sa mga veteranong kasama natin sa Commission on Filipinos Overseas. Mas maganda siguro dahil kayo ang magkasama sa division, Opo. ikaw na magpakilala sa ating guest. Yes po, yan. So, gusto ko po ipakilala sa ating mga tagapakinig, nag-iisa po na veterano. Yan, kumbaga proven and tested na po kanyang mga naging experiences pagdating sa mga services, programs po ni CFO, whether man sa human trafficking man yan or other programs po. Okay, nag-iisa po namin supervising immigrant services officer si Miss Janet Ramos. Ayan. Magandang umaga, Ma'am Janet. Magandang umaga Sir Ares, Sir Charles, at saka mga sa tagapakinig ng inyong programa Maganda ng ang- Servisyong CFO. Maganda ang balanse natin ngayon. Nandito si Charles na relatively bagong staff ng CFO dahil 3 years pa lang naman siya at sinasabi niyang kayo daw ay veterano sa CFO. Nako. Okay. Hindi ma'am, ano lang naman yun. He's giving tribute to your knowledge Oo. and Yes po, yun lang naman. service. Mabilis lang po makatanda. May ang lakas makatita. Ilang years na po ba kayo, kung maitanong lang namin, ilang years na po ba kayo sa CFO? Nako po. Naku po. 25 years na po. Oh, 25 years. So, I started in 2001 po dito. Kung kailan po pinanganak si Charles. Exactly po. ganun ba? Opo. Di parang pag nakikita nyo si Charles, aalala nyo yung ito nung araw, ganito. Dito Ah, opo, 2001, ganun. madalas ko pong sabihin sa kanila yan kasi may mga batchmates po dito si Charles din. Oo nga. Marami tayong mga batang employee sa CFO ngayon, Yes no? po, Parang marami. Yes, nagpapalit ng tama po. generation sa CFO eh. Tama po. Pagdating ng mga panahon sila na po yung nasa Oo. pwesto natin. Ano lang naman yan, cycle, di ba? Yes, tama po. Bata rin naman po ako dati. Bata naman tayong lahat dati. Tama naman po. Oh, yes. Ayun ma'am, tulad nung laging nababanggit ngayong episode no, na ngayon ay buwan ng anti-trafficking Okay, awareness. National, No? Anti-Trafficking Awareness Month. So, Okay po. meron akong nabasa sa isa sa mga, kasi naglalabas yung CFO ng mga statements at saka ng kung ano-anong information materials. Meron akong nabasa na isa sa discussion doon na ginagamit na daw ang artificial intelligence part ng mga human trafficking syndicates. Ano po ba yung nakikita nyo dyan sa tungkol sa AI na ginagamit ngayon na ginagamit na modus sa anti-human trafficking? Okay. Actually, yung AI, I think hindi lang naman siya nagagamit sa trafficking. Kahit sa ang krimen, meron na, di ba? Kahit sa mga fake news sa social media, meron siya. Pero sa trafficking, wala pa po kaming documented cases, but I believe na sa mga activities na mga force scamming, nagagamit na rin po siya. Kasi marami rin po tayong scammers o scamming na nangyayari online, di po ba? Pero yung talagang pinaka large scale talaga na nangyayari, yung mga force scamming, kasi marami rin pong nabibiktima ng mga Filipino sa overseas. No, yung ating mga kababayan overseas usually nanggagaling sa mga kapitbahay natin na Asian countries. Ano po yung usual na na modus na monitor nyo? Yung meron po tayong na-assist dati, sumama po tayo kasi
'di ba, tayo po ay regular member of the Interagency Council Against Trafficking. Since marami po ito, and I think at that time no na-involve tayo, that was the third wave yata ng mga Filipinong bumalik from other countries no, na biktima sila. Ang modus po kasi niyan dito, at that time po na kasi nakita namin na yung pattern po, karamihan po sa kanila, kasi that's more than 100 po parang 170 plus. And then karamihan po sa kanila, mga may experience po sa call center. So I think yun po yung isang tina-target nila. At hindi lang po sila mga mga veterano rin sa call center. They were promised yung napakalaki na salary na US dollars talaga. And syempre kung ikaw naman ay gusto mo rin talaga na magkakumita ng malaki, hindi ba? At saka nandun ka naman, nakita mo naman qualified ka kasi ikaw naman ay ni-recruit, talagang mapapapayag ka. Tapos pagdating po nila doon, yun po yung pinilit na po silang mag-scam ng tao, mangloko ng tao online. So ito po ba yung tulad- tinatawag ng mga scam hubs? Yes, ito po yung mga scam hubs, 'di ba? Alam naman natin na meron tayong kaso niyan dito sa Pilipinas. So since nawala na po yung ating mga offshore gaming dito sa Philippines, so sa ibang bansa naman po sila napunta. So At ang nire-recruit nila, mga Pilipino. Opo, mga Filipino po. Unang-una kasi marunong naman tayo makipag-communicate in English, 'di ba? So yun po. So pagdating po nila doon, marami po kaming nakita na pinipilit sila yung tinatawag na love scam, 'di ba? Yung pong maghahanap sila ng mga pwede nilang i-assume na personality o name sa social media, tapos gagamitin po nila yon, at yun po yung gagamitin nila, yung account name na yun po yung gagamitin nila para makapanloko ng mga kalalakihan o mga kung sino mang individual po. So ganun po yung naging sistema. And then tama yung naririnig natin sa mga balita dati na kapag hindi sila naka-perform well, hindi sila naka-produce kung ano o yung quota, talagang sila po ay sinasaktan. O kung sakaling ayaw na po nila na pagpatuloy yung ganong aktibidades, ayaw nila, hindi po talaga hindi sila makakalabas, at yun, mato-torture po sila. So may mga cases po tayo na napapauwi na they need the medical attention po talaga. Kaya sa dami po ng mga and I think meron pa rin po ngayon pa konti-konti na na-assist ang interagency, lalo na yung task force natin sa airport na pa konti-konti na na galing sa mga bansa na yan. Ano po yung you're referring to physical injuries aside Yes. from the mental Yes. mental Opo. aspect, yung physical Yes. injuries, may mga sugatan po. Yes, meron po akong na-interview na buntis po siya, kasi pumunta po siya ng Cambodia. Actually, po sila nag-illegal corridor po sila. And then they went to this country. And then magkasama po sila ng kanyang boyfriend. And then so nabuntis po si yung ating kababayan doon. And then syempre dahil sa kondisyon niya, gusto niyang umuwi. Pero dahil hindi nga sila pwedeng makalabas, so nagpilit sila po ay na-isolate, and then minugbog sila, at kwento po ng babae, bata pa po ito, na kinuryente po siya at pinakita po niya yung sugat niya doon sa kanyang, yes, opo. At sa pagkakakwento po niya, 8 kalalakihan po ang nambubog sa kanilang mag-boyfriend. So ganun kalala po yung mga sitwasyon ng mga kababayan natin na nasasadlak po sa forced coming. Ma'am, nabanggit nyo Cambodia yung destination country, no? Opo, Myanmar po, yun. Minsan nagbabaya po sila sa ibang bansa. Ano pang iba, aside from Cambodia and Myanmar, may iba pa po bang bansang binabagsakan itong mga nabibiktima ng... Oo, sa ngayon po yun, usually po sa Golden Triangle, Cambodia, Myanmar, Laos, yan po, no? Minsan binagbaya Thailand, meron din po. Yan. So sa ngayon, yun lang po yung identified na countries na destination ng mga nabibiktima ng forced coming. Ayon po sa task force natin sa airport. At ang kadalasang jump off point po ay sa Bangkok po, di ba? Yes, opo. Pero may na-monitor din po kami dati na parang meron pang dinaan yata ng Kuala Lumpur.
backdoor Actually, entries. marami pong kasi siyempre kapag marami ng mga cases dyan, siyempre yung mga foreign authorities medyo nagbabantay na sila. Yung iba po ayon sa sa task force natin sa airport, may iba pang pinupuntahan na mas malayo pang bansa para lang yun yung maging jump off nila para makapunta doon sa bansa na yun. So Ah, ganun ka mm, po yung ating mga ating mga traffickers, no. para hindi Kasi mahalata na doon ang punta. So, ilalayo yes. muna. May Opo, detour pa po opo. muna. So remember kasi ang trafficking in most cases po kasi lalo na kung large scale, this is an organized crime. Mm. Imagine mo the immigration officers, means siyempre may mga din diyan kakasama din. Ma'am, kanina nabanggit nyo na kaya parang nagiging preferred victim ang mga Pilipino Nakaintindi po. kasi yung competency ng Yes. Pilipino sa language. So Okay. ibig po sabihin yung dati ang pinagmamalaki natin na kaya nagiging pangunahing BPO hub yung Ako, Pilipinas ay dahil dahil sa sa yes, lingwahe. communications. At ngayon ganun din yun naman ang ginagamit ngayon para mambiktima. Yes, ganun po talaga kasi syempre kung yun yung advantage natin, yun din yung nagiging disadvantage natin. So I think siguro importante lang may balance talaga sa parang sa AI, 'di ba? It's very parang positive 'yan sa iba kung gagamitin natin ng tama. Pero it can be negative din kapag gagawin siya sa illegal na activity. So ganun. Ganun po. Kaya nga ang nabanggit ko kanina na nakita natin yung pattern na karamihan ng mga nabibiktima ay mga experience talaga ng mga call center agents. So ibig sabihin, ma'am, itong mga sindikatong ito, tawagin na nating sindikato dahil sabi nyo nga organized Yes. eh. Opo. Sila ay nakabantay sa mga BPOs natin? Sila yung doon sila nag-i-scout ng mabibiktima nila? Or meron din po silang mga recruiters dito kasi syempre kung sila naman ay busy sila overseas, syempre may presence din po sila dito at meron din silang mga recruiters, 'di ba? And ayon din sa mga kwento po, no, meron din po silang mga kasakasama na yung pala ay recruiters. At that time, ang kwento po ng isa pang na biktima ay parang isang Filipino, isang individual na ma-recruit mo, meron kang 50,000 pesos, no? So, May napakalaki, di po ba? incentive. Kung makailan ka, ang dami na po nun, di po ba? Mm. So, parang ini-incentivize pa yung pangbibiktima. Parang ganun po ba yung nangyayari Tama dyan? po, tama po. So, nagiging nagiging business talaga. Okay. So, ma'am, bilang yung CFO, kasi ang CFO ang tumatayong chair ng Advocacy Committee, Advocacy and no? Communications And Committee. Communications Opo. Committee. So, So, ang prevention aspect nito ay nakasalalay sa education. yes. Opo. So, Kaya po tayo. Ayos. ano po Yes, ang sir. ginagawa ng IACAT as a whole para kasi ongoing pa yung mga ganyang recruitment, I'm sure na may Tama. mga tina-target pa rin dyan. So ano pong nilalatag natin program for prevention? Okay. Yung pong information campaign, yun tayo sa CFO kasi meron tayong sarili community education program. Pero kasi hindi naman natin kaya kung tayo lang ang gagawa. Actually, yung information campaign, it's responsibility of of every member agency ng Interagency Council Against Trafficking. Nasa batas po yan. So tayo naman, ang part din natin, nagko-conduct tayo ng community education program. So yearly po yan ginagawa natin at saka yan talaga yung focus natin, magpalaganap ng information about yung anti-trafficking na awareness. Kasi naniniwala naman tayo na syempre ang trafficking usually naman kasi hidden yan and discreet siya ine-execute. So importante na malaman natin na
bawat individual may capacity na identify kung ito ba ay posibleng activity ng isang human trafficking, o kung sakali naman na alam mo itong mga red flags ng red flags, at least alam mo kung saan ka magre-report. So kasama diyan sa information campaign natin yung call to action na meron tayong 1343 action line. Of course, pag nasa probinsya tayo, kung pinakamalapit sa iyo ang mga law enforcers natin dyan like sa PNP or NBI, pwede po doon. Pero syempre, kung ito ay sinasabi nga nating organized crime, syndicated, syempre kung ikaw ay may nalalamang kaso, matatakot ka din. So, kaya tayo nagpo-provide ng 1343 action line para at least may privacy kung ayaw mong ibigay ang sarili mo, ang pangalan mo because syempre you feared of retaliation or anything, 'di ba? Matatakot ka sa security ng sarili mo at ng family mo. At least meron kang pwedeng tawagan. Diba? At least bigay lang po kung ano yung nalalaman natin. Siyempre, importante dyan yung lokasyon ng biktima, pangalan, at least, po, yun. At iba pang mga detalye na makakatulong para mahuli po o ma-rescue kung sino man po yung biktima. Nabanggit niyo ma'am yung mga probinsya. Yes. Kasi ako din dati ay nag-iikot sa mga probinsya, napansin din namin na umuusbong na rin yung mga BPO sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Opo. So mas madali, at medyo mas gullible yung mga, di ba, Charles? Mas gullible yung mga nando sa probinsya dahil hindi sila masyadong nabibigyan ng kulang po yung awareness yung awareness. So Opo. ano po yung napansin ko rin umiikot yung CFO lately kung Yes, saan opo. kayo nakakarating. So kasama po ba dito sa pag-ikot ng CFO yung pagbibigay ng awareness seminars o campaigns? Opo, kasama po yan. Kaya po, hindi lang po dito sa NCR yung target natin. No? We go to even the far-flung areas po. No? Kahit nasa Batanes, nakaabot po ang CFO talaga? na CEP. Yes, opo. Diba? So, kahit tawi-tawi, no? Nakaabot din po tayo. So, yun po yung purpose natin, objective natin, magbigay ng awareness. Napakalawak na pala, Charles, ng inaabot ng mga awareness Yeah, campaigns. po. Actually, yung sinasabi rin po ni Miss Janet na CEP or the Community Integration Program po, it's a yearly activity rin po ng CFO na actually months long din po yung mga preparation, yung pagko-conduct po. So now, may mga recent activities din po tayo ng CEP natin here in NCR for the next coming months. Kami rin po, personally, will be having our CEP rin po in Palawan. Kaso nga lang, due to the restrictions when it comes to traveling, online po sa ngayon yung iba. Puro online ang ginagawa ngayon ng CFO. Pero for the NCR parts po, physical or in-persons po yung pag-conduct po natin. Ma'am Janet, nabanggit nyo kanina, may binanggit kayo kaninang red flags. Opo. So ano po ba yung mga red flags na yan? Okay. Unang-una, syempre pag naghahanap tayo ng trabaho, usually sa ngayon, no, with the modern technology, syempre sa social media na tayo. So tingnan din natin, matuto tayong magtingin din, mag-validate. Siguro kung may makikita kayong job openings, no, sa mga nakikinig sa atin, alamin kung ano bang pangalan ng magiging employer na yan, ano bang company yung may opening, at i-check yung website kung totoo bang may opening. At saka kung it's too good to be true, malamang po hindi yan. Kung napakalaki ng sweldo at alam mo namang hindi capable ang company na yan na magbigay, dapat hindi natin patulan o tingnan na lang natin, baka pwedeng i-report yung mga ganyang mga post, 'di ba? Saka dapat po kung mag-a-apply tayo ng trabaho overseas, alamin muna natin kung authorizado po siya ng Department of Migrant Workers. Kasi meron pong mga lisensya o authorization din po 'yan mula sa sa government, particularly ng DMW. Pwede naman pong i-check yan sa website, makikita po nila. Kung nag-a-apply po sila, kung nag-a-apply po sila sa isang agency, makikita po nila yan diyan. Pakita rin nila kung
merong job order yan, 'di ba? Kasi pwede rin naman pong otorisado sila ng DMW pero yung particular job na yan, wala naman palang approved na job order. Halimbawa, kung nag-a-apply ka ng nurse, tapos alam mo namang authorized yan na recruitment agency, i-check mo din kung yan ay talagang authorized sila na mag-recruit for teachers, 'di ba? Baka kasi yung nurse na job order nila ay approved pero hindi on teachers. So tingnan natin 'yan. Makikita naman po natin 'yan lahat sa sa Department of Migrant Workers na website. Meron pong part Matsesearch po natin. doon sa website na nakalista yon. Yes po. Opo, job order at saka yung mga licensed na recruitment agencies, nakalagay po yun doon. Makikita natin yung nila, yung mga job openings din. Yan, nakapost din po yan. So, sana, yun na lang sana yung maging resource natin. Or mag-check, may hotline naman po ang DMW, they can also check via phone. Sa CFO po, meron po bang tayo mechanism na ganyan? Kasi since ang may ano po sa ating mga OFW ay sa DMW, doon na lang po tayo nagre-refer. So, minsan may na-assist din naman po tayo na mag-check sa mga website pag may nag-i-inquire po sa ating action line din. So, maliban po sa anti-human trafficking awareness efforts ng CFO, ano pa po ang ginagawa ng inyong division sa Isa ngayon? po okay, kasi kaugnay din po ito doon sa natin sa PIDOS na ginagawa for marriage migrants. Siyempre nagangampanya, nag-advocacy din po tayo ng anti-mail order spouse scheme. Kasi kung ang forthcoming ay emerging trend, ganun din po ang mga kaso ng mga mail order spouse schemes. Ito po yung ginagamit ang mga kababayan natin para mag-asawa ng foreigner at gamitin, no, in the guise of trafficking po ito. So sila ay Paano po yun? Hindi legal yung kasal o Kumbaga may mga meron pong questionable legal, po. meron pong hindi din. Ginagamit po ang kasal sa isang foreigner para makapag-exploit ng ng kababayan natin na usually po ay mga Filipino, mga babae po. Kaya karamihan ng mga registrants natin ng guidance and counseling program, iyan po yung mandatory na PIDOS para sa mga mga marriage migrants. Karamihan po diyan mga babae. No, more than 90% po ang mga kababaihan, yun. The remaining po ay mga kalalakihan na. hindi po mabenta ang mga lalaki sa atin? Ayaw po na. At actually, sir, Mas marami lang po ang mga lalaking naghahanap, foreigner na lalaking naghahanap. Yun po. Nagkataon lang. Makikita din po natin siguro dito. Makikita din po siguro natin dito na hindi rin talaga, sabihin natin, hindi talaga totoo yung sinasabing na kapag, pangasawa, may partner siyang foreign national, AFAM, kumbaga, no, na hindi porke may partner siyang AFAM, giginhawa na yung buhay. Kasi tignan din natin na, may partner siyang foreign national, ganyan, hindi naman automatically gaganda ang buhay, no? Siyempre, dadaling ka sa ibang bansa, kung ikaw lang mag-isa, kilala mo lang partner mo, di ba? Paano kung sabihin na natin na hindi maging maganda yung takbo ng relasyon, 'di ba? Anong gagawin mo? Saan ka hahanap ng tulong, mga ganyan? So, parang di yan ang dinidiscuss nyo sa dun sa guidance counseling. guidance counseling po sila po, yung Yes. mga counselors po natin. Opo, yan po yung pinaka-objective natin. Unang-una, syempre, yung maghanda sila, no? Ma-prepare sila, ma-empower sila. Pero syempre 1.5 hours lang yung ating yung ating seminar. Pero pagdating doon, ano ba yung mga dapat nilang gawin katulad ng sinabi ni Charles? Saan ba sila pwedeng lumapit? No po, yan yung mga information na pwede nating idagdag sa kanila. So, pagka may nagka-problema po sa marriage migrant, pwede po ba silang humingi ng tulong sa CFO? Yes, opo. Kaya po yung guidance and counseling program natin, nilimit lang natin to a minimal lang na attendees kasi gusto natin, since it's a counseling program, gusto natin talaga mabigyan talaga ng time, no, isa-isa yung ating mga marriage migrants. So, siyempre binibigay natin yung pangalan ng mga counselors para kung sakaling nandoon na sila,
'Diba? Magkaroon sila ng problema, pwede na nilang kontakin yung kanilang mga counselors. May nangyari na po bang ganyan na Marami po. ah, Karamihan po ng mga nare-report sa atin na mga cases po, no, yun, through their counselors po. Either, madalas siyempre yung mga nabibiktima mismo ng mail order spouse schemes o trafficking the guise of intermarriage, yan talaga sila yung nag-i-email sa kanilang mga counselors at nare-report. Saka kaya kung nare-repatriate sila, yung atin din mo pang assign na counselors nila yung nag-a-assist din po so sa para din silang nagiging case officers? Yes. Yes, opo, yan po yung purpose talaga. So maganda pala talaga tong programa na magkaroon ng counseling muna yung, di ba? Yung Kumbaga, hindi po dapat na, kumbaga, oo, kasal na, pero dapat, kasi tulad po na sabi ni Miss Janet, no, may iba na, yan, biglang kasal. May iba, actually, may iba nga pong kinakasal. Online na lang po, yun, through Zoom, imagine, Sir Ares. nangyayari na yan ngayon? Yes po. Online na kinakasal? Yan po. Opo, meron na po. Ah, Dahil may mga bansa po kasing nag-aalaw na pwedeng ganun. Kasi ang alam ko, Yes. under Philippine laws, hindi pwedeng online. Opo. Eh. Nangyayari po, kaya lang nagkakaproblema na lang po yung ating mga kababayan sa pagre-report ng marriage. Kasi dito po sa Pilipinas, hindi natin nire-recognize. Kasi Oo. nakalagay po sa family code natin, dapat yung seremonya ay physical. Oo, yun nga yung nasa Yes, batas. yun eh. ang problema po, no? Kaya wag po sana tayong mag-resort to online wedding. Ma'am Janet, madami pa sana tayong itatanong. Ayan, kaming itatanong sa inyo, pero Opo. gipit na po tayo sa oras. Hingan na lang po namin kayo ng mensahe para sa ating mga tagapakinig. O yun, sa mga nakikinig po, so since tayo po ay nag-observe ngayong buwan ng National Anti-Trafficking Awareness Month, so siyempre ang advocacy naman natin, year-long po yan. Pero nagkaroon lang po tayo ng month-long na observance para mabigyan natin ng diin o emphasis yung ating advocacy. So kung may nalalaman kayo na kaso, kahit hindi po hindi tayo sigurado, kung nakikita nyo lang na merong hindi tama, at kinabahan kayo, so maaari po kayo mag-report sa 1343. Pag nasa Metro Manila po, dial lang po diretso ng 1343. Pero kung nasa labas po ng Metro Manila, you have to dial the 021343. So maging vigilant din po tayo kung sa community natin, nakikita natin may nagre-recruit yan bahay-bahay, yan po ay bawal, so pwede nating i-report po yan sa 1343. Yan, yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Janet, at ipaabot po ninyo ang aming paano ba yun? Get well soon kay Ma'am Ivy. Yes po. Ingat Yes. po at magaling Opo, po sana si makakarating Miss po. Ivy. Ivy. Narinig po niya. Mm. Po. At yan po si Miss Janet Ramos, ang Supervising Immigrant Services Officer ng Commission on Filipinos Overseas, at siya ay kasama ni Charles. Sa ano nga ba yung division ninyo? Sa Migrant Integration and Education Division po yan. So, onting shout out na lang din po sa mga nakikinig po na galing sa MED po. Mga Hello. taga-mid. Yes po. Yung jacket ko ha, yung malaki ha. Yes yung, po. Anong kailangan po ba, Sir Ares? hindi Ipapadala po natin. walang magkasya sa akin sa mga Gagawa po tayo ng custom made po, Sir Ares. Oo, sige. Para naman may jacket din ako. Yung 1343. Meron lang ako nakachok dito, nilalagay ko. At sino pang gusto mong batiin, Charles, sa CFO para naman ayan po, si Sir Diego daw po, ayan. So, nakikinig po sa atin ngayon. Si Ma'am Divine po, ayan. Hello po sa atin lahat. Yung mga, ayan, sige, susulitin ko na rin po habang nandito. So, kung nakikinig po, yan, yung mga nagpalista po sa akin dito, may listahan po dito binigay sa akin. So, una-una po sa listahan, si Miss Shane Carnasite, si Miss Eka Rolia po, ayan, si Ma'am Min din po, Ma'am Min Gunabe. So, sa lahat po ng mga nakikinig po from YED or from all over the CFO po, hello po sa inyo lahat. Huwag mong kalimutan si Kuya Bong. Wala kang tanghalian pag wala si Kuya Bong. Ayan, yung masarap po yung Yung musubi. taco. Yung taco po, taco lumpia po ni Kuya Bong, yung kanyang musubi po. Ayan. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin namin mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan mga kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.